Kasi sa labas ako sa LTO portal, hindi impoundable violation pa sa LTO portal, the penalty for driving without license as well as other equivalent acts and violations is a hefty LTO penalty amounting to 3,000. It could also result in towing and getting your vehicle impounded. Sir Gab, anong oras nga bang open ang Ogbo dito? Di ba parang 5 PM? Oo. Tara. Yung mga truck, skog, yung mga nasa gilid ng kalsada. Morning. Tanggal. Hello. Hello. Uy! Magandang lahi ito. Kanino kaya to? Nakawala. Nakawala ba yan? Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay February 14, 2025. At Happy Valentine's sa inyong lahat. At nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA sa R10 or Mel Lopez Boulevard sa oras na 9:05 ng umaga. Kalalampas lang natin ang Zaragoza. Hi sir, good morning. Good morning. Happy Valentine's. Pakialis niya itong motor, pakialis. Sa kanila ba yan? Di ata sa kanila yan eh. Ingat ha. Ingat. Kala ba sa kanila to? Ba't di inalis? Hindi. Wala pala may-ari. Natutulog lang pala yung nabutan dito. Nakitulog lang pala sila. Nakitulog lang. Nakapaw! Walang helmet. Nahuli ka na ba? Oh, sige. May mga raincoat ba kayo? Labas nyo na yung mga raincoat nyo. Skog, forward kayo sa akin. Kopya sir, kopya. Pati yun, no? Kopya sir. Dito lang po kami sa hotel. Papunta na dyan sir. Kunin nyo yung mga paninda nyo, yung mga panluto nyo. Ano daw? Eh, hindi naman pwede sa kalsada. Hindi naman kayo pwede sa kalsada eh. Kahit naman birthday eh. Kunin nyo yung mga ano nyo. Tatanggalin po namin yung mga tent nyo. Kami na po. Pati kalsada, inyo? Hindi po. Kami na po magtatanggal dahil paulit-ulit na lang. Kayo magbaklas. Kung ayaw nyo, lamesa kunin nyo rin. Mga kulungan ng manok. Patangpakuhan nyo yung manok. Sir, maalam, marami dyan sa likod. Pakuha mo yung mga kulungan ng manok na yan. Yung mga kulungan ng manok, kunin nyo. Sir, gabi.
yung karinderya, pinagsabihan ko na to dati. Ba't nyo pa iniwan yan? Hugutin nyo yung lona. Break it down, yo. Tara na nga. Tara na, Skog. Baka sabayan nyo eh. After nitong R10, kumanan dito sa Kapolong. Dami dito sa Kapolong. Marami lang hinahatak sa unahan, hindi lang natin ma-cover. Marami yan, makikita nyo hanggang gitna. Minsan mamasyal kayo ng gabi. Walang hindi kayo mamuhuli, mamasyal kayo, makikita nyo hanggang gitna. Tsaka hindi yung mga kumpa-kumpare, mga ano, tsaka lalo na botohan. Siyempre niya nila dahil kung buboto, kailangan ng boto. Kaya ganito nangyayari. Ayon doon sa mga residente rito, hanggang gabi, nasa gitna daw yung Oo, totoo yan. So dapat pa Baklasin na yan. dapat pag napasadahan pa ng MMDA, dapat ba na kayo na magpapatuloy? Supposedly, after the clearing, the barangay should maintain it. Kuya, ba't nasa kalsada na yan? Baklasitin. Oy, asan kayo? Skog! Yung mga gamit kayo magpasok, pero yung mga tent kami na magbabaklas, saka yung mga tungtungan. Yun din ang ginagawa nyo dati, binabalik nyo lang eh. Unahin mo yung mga paninda nyo, pasok nyo. Dalawang metro ang sakop nila sa kalsada. Pag pinagsama itong tolda, mga 3 metro. Kaway ka po. Oh! Ingat po, ingat po.
Noong una natin nadaanan ito, maliit pa yan. Tsaka walang rep dati to. Dati ganun lang yan. Ngayon may rep na. Tara, tara. Hayaan nyo na sila maggilid niyan. Paninda na nila yan eh. Forward na tayo. 45 ba? Euros 45 ba? Kalasin, kalasin. Nay, wala bang tutulong magpasok niyan? Nasa kalsada po kasi kayo. Tatanggalin. Tatanggalin ngayon, mamaya balik. Tatanggalin namin yan, lahat. Tanggalin mo ngayon na. Tatanggalin namin lahat. Hugutin nyo. Tayo umugot. Ano yan? Yung alaga nyo. Tagal na nandyan, no? Biglang na wala ng tulda yung natutulog. Malinis na itong lugar na ito or maayos na dahil maraming nahatak dito kanina. Tara, forward tayo. Ayaw na sa job. Tara, tara, tara. Sakay na. Kaliwa, di ba? Tapos kaliwa tayo ng Juan Luna. Tapos Honorio Lopez. Wala kang lisensya? Oo nga, pero bakit di mo bitbit ang lisensya mo? Pero nagmaneho ka. Eh bakit di mo bitbit lisensya? May bag ka naman, ba't di mo dala lisensya mo? Nasitaw, walang helmet. Dalawa ito. Napag-alama, wala pala mga dalang lisensya. Palabas ng bahay na hindi nyo bitbit lisensya nyo. Wala talaga. Yun lang, wala talaga lisensya. Nasaan yung tow truck nyo? Pinaikot mo na ba? Pinaikot mo na? Yes, sir. Sige, balan na kayo. Bilisan nyo para maka-forward na tayo. Pagka ganyan, mga walang lisensya, may impound na yan. Motorsiklo ba yan? Oo. Babalik lang tayo ng Kapolong bago dumiretso ng Honorio Lopez. At meron daw ayaw magpa-impound ng motor dito na walang lisensya. Ito yung kanina bago tayo umalis. Yung dalawang nasita na walang lisensya. Bakit hindi impound? Magandang umaga, sir. Kasi sa labas ako sa LTO portal, hindi impoundable violation basta may valid registration. Mali. Pakita. Mali ka. Anong LTO Memorandum Circular yon? 2020? Sige. Siguro naman hindi ito outdated kasi ito yung unang ano. Kasi siyempre nagtitingin din ako bago ako magbigay na information. You are, saan ka connected? Tsaka, Sir, kapamilya ko lang siya. Okay. Kapag nag-ano lang ako, concerned lang ako sa kung ano yung experience nila ngayon. Section 73, DOT's LTO Memorandum Circular 89105. sige. Paki-verify na lang din, sir, kung outdated ito or updated. Ikaw naman, no? Mainam na rin, sir, nang malaman ko kung ano ba talaga. So, based dito, LTO portal. The penalty for driving without license as well as other equivalent acts and violations is a hefty LTO penalty amounting to 3,000. It could also result in towing and getting your vehicle impounded. Okay na. okay na, sir. Okay. You are? Ba't parang, boss, kayo ang may mali, pero bakit parang yung approach nyo parang mali rin kayo? Are you related to any government agency? Hindi naman, sir. Okay, so, ba't parang medyo iba kasi approach nyo sa amin? Hindi kayo, sir. Marami kasi sila. So, parang nai-intimidate itong mga... No, they're not intimidated. I was here, kinausap ko na siya kanina.
Wala daw siyang lisensya. Oo sir, wala nga siyang lisensya. So, my question is, bilang kapatid, bakit mo pinapayagan ang kababata mong kapatid na magmaneho ng walang lisensya? Pwede mo bang ipaliwanag sa akin? Baka po, merong memorandum ang LTO na hindi ko alam na pinapayagan magmaneho ang taong walang lisensya. Eh yun nga lang sir, kasi kanina, nung nag-aano sila, walang maghahatid kasi. Okay, walang maghahatid. Pero my question is, mas nakakatanda kang kapatid, di ba? Hindi ba dapat alam mo na bawal magmaneho ang isang taong walang valid driver's license? Yes, I know. So, bakit mo pinayagan? Kinukonsinti mo ang isang bagay na mali. Pag yan na aksidente, is that okay with you? So, No, di ba? So, why? Why are you allowing them to drive without a license? Then ngayon mahuhuli, you will question the apprehension na parang pinalalabas nyo, kami ang mali. Well, in fact, you are totally wrong for allowing your brother to drive a vehicle without a license. Hindi ba mali ka? yes, ayan. Okay. O bakit ganun? Alam mo ito, it's not just about batas. Ang pinag-uusapan na natin dito, yung pangungonsinti nyo sa mali. Which is, sa tingin ko, dapat tama na yan. Lumagay kayo sa tama. Diba? Ayos namin yung lisensya. Pakuhan mo ng lisensya. Diba? Ilang taon na ba yan? 18. Oh, pwede na palang kumuha. Ba't di mo pa pinakunan? Kailangan pa ba ngayon ng authorization ng magulang? 18 na yan eh. Hindi na. Pumunta kayo ng LTO. Ang kailangan, if it's 17. Diba? Wala rin yan sa limit kanina yung sila eh. Oh, tinan mo. Sila nag-rescue. Kasi nagmamadali kami sir. At Kahit na. Parang paalis na ata yung team nyo. So, we got Kasi there kanina fast pa nga, as well. kasi kanina pa nga yan eh. Patikit naman kami sir. Correct. I know. Pero in the first place, walang ganun magiging problema kung may lisensya yung kapatid mo at hindi mo pinayagan. Tama ka naman sir. Impound nyo na. Magkano po kaya? Flat rate naman yan, 1,000. 1,000. Hindi nagbabago yan, ha? Pag-lisensya kasi kayo. Minsan, nakakuha na ako ngayon kasi Monday yung kaya pabalik ako sa opisina sa may isabing, sa may, Di ba sa susunod? pinaparin niya sa akin. Sa susunod, bitbitin nyo yung lisensya nyo lagi. Para sa inyo rin naman yan eh. Di ba? Pero may ano yan ha, may ticket ka. May 1,000 yung towing fee. Tapos meron kang violation na driving without license. Pero yung kahit di mo i-settle mamaya, okay lang. Kahit sa susunod na, next week o kung kailan mo man gusto. Yung motor lang para mailabas mo na. Magkano po sa driver? Ano ba yung driving? Ano ba tiniket sa'yo? Nasaan ba yung ticket niya? Wala po eh. Pa-check na lang kung sino tumiket. Makikita mo. Wala po. Benes, sino tumiket dito? Okay na tayo? Tatara na. Oh, sa mga nagtatanong, sino daw si Skog? Ayan ang mga Skog natin. Ano ibig sabihin ng Skog, sir? Sidewalk Clearing Operation Group. Oh, ayan. Nandito tayo ngayon sa Maya. Ah! Lala mo. Sa oras natin 05 ng umaga, nandito tayo ngayon sa Maya Honorio Lopez at sakop ng Tondo. At mayroong follow-up operation dito sa Velasquez. Sir Bon Reger, kailangan 13 na Reger. Ha? 13 raker ang kailangan nyo? Break. Ito na, pababa na po kami ng tulay. Seryoso ba kayo? 13 raker kailangan nyo dito? Benes, kung kakapusin ka pa, 4 na Reger kailangan mo pa. 13, siyam na lang yan. Nasa Velasquez na tayo. Ikit na ako dito ha, helmet. Sir Gab, anong oras nga bang open ang Ogbo dito? Di ba parang 5 PM? Oo. Sayang ano? Wala pa eh. 11:15 pa lang. Anong namimiss mo pagkain to? Yung hindi mo pa natikman? In fairness, yung yung halo-halo, gusto kong balikan. Kakaiba yung lasa eh. Marami nagko-comment, tikman daw natin yung tumbong. Yun nga, yung gusto kong tikman, yung tumbong. At gusto balikan natin. Sige. Abangan nyo yun ha. Valentine's kasi, so next week na lang.
Lakad muna tayo dito sa papunta ng tulay. Nadaanan natin ito eh. Kaya babalikan natin dahil hindi ko natandaan yung hahatakin dito. Parang L300 yata. Yan o na natin nakita o nadaanan. Yung sa may malapit sa tulay na dating 6 ang nahatak dyan, maayos at malinis. So balik tayo. Sa oras na 11:35 ng umaga, ito na yung Velasquez na nahatakan ng 4 na sasakyan. Ay, nasita pang walang helmet sa unahan.